So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So ngayong araw na to, dito ako ngayon sa may Rusi Sabang kasi ah, tawag dito, magpapalinis ako ng aking throttle body kasi nga 42,000 yung kanyang odo, tapos kailangan pala every 15,000 pinapalinis yung throttle body. So medyo ang tagal na, 43,000 na yung 43 48,000 na yata yung odo ko. Ngayon ko pa lang ipapalinis. Medyo pasaway, 'di ba? So ako, hindi ko rin kasi alam, kasi akala ko, sabi kasi nung napagtanungan ko dati, hangga't hindi pa pumupugak-pugak, wag mo munang palinis. 'Pag okey pa naman yung andar, okey pa 'yan, 'di ba? So ako naman, siyempre alam mo naman, panawilain tayo. So ngayon, pina-check natin kay tropa na panglinis na talaga siya. So meron na nga rin pala akong mga mga eto, ano lang 'to, update vlogs lang naman 'to, itong ating type ng vlog natin ngayon. Kasi nga, medyo hindi tayo makapag-vlog ngayon, Saturday ngayon. Alam niyo naman ako 'pag Saturday, yun talaga yung vlog day ko. Okay, sa lahat ng mga araw, ito yung talagang busy ako. Hindi ako masyadong social media kapag Sabado. Siguro 'pag gabi na, 'di ba? Kaya hindi tayo makakapag-vlog ngayon. So, sa mga susunod na upload natin, medyo parang alam niyo naman, kung meron man tayong upload, maraming maraming salamat do'n sa mga nanonood ng ating mga vlog, and sa mga talagang nagko-comment diyan palagi ng present. Shoutout sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa, pero nababasa ko kayo lahat. Okay, lahat 'yan nababasa natin. Mapa-bad comment or good comment, nababasa natin 'yan. Pero yun na nga, pakita ko na lang din sa inyo, meron na nga rin pala tayong mga pinalitan kay Pepe or kay RFI 175 natin. Meron na tayong mga napalitan ng mga parts, okay? So, mamaya pakita natin. Pero yung iba do'n, ano lang naman, mga nasa loob na. So, ayun, share ko na lang din sa inyo siguro kung ano yung mga unit na available dito sa Sabang habang naghihintay tayo rito, kasi dalawa pa yung hinihintay natin na customer na magpapaayos. So, pakita ko muna sa inyo yung mga available na unit dito. Okay. So, ayan, dito naman sa part dito, meron pa rin naman sila mga repo. Ayan, meron din doon, mga repo din doon. Dito, so konti lang din naman yung repo nila. So, dito naman sa Rusi, ongoing pa rin naman sila ng pagbebenta ng repo compare sa ibang mga brand na talagang naka-hold, no? Hinihintay nila yung go signal nung head office nila para bago magbenta. Katulad ni Mitsukoshi. So, sila kasi is naka-hold. Ay, si Mitsukoshi. Si Mitsukoshi, nagbebenta pa rin naman. Si Microbike, yun, medyo naka-hold yung ano nila, mga pagbebenta ng repo. Ayan. So, sana dito, meron pa rin sila ritong False 150. So, sana dito sa False 150 na to is i-go nila. Ang ano nito, ang forma din to eh. Tapos yung tawag dito, yung Porsche 150i, hawig nito. 'Di ba? Parang upgraded at pinalaki lang. Minaxi scooter lang yung datingan. Kasi ito 150cc pero ang liit lang yung tingnan. Pero magandang klase to. No, sa mga nakagamit na ng ganito, bihira akong makakita ng or makasalubong, pero lahat ng mga unit na lumabas na ganito is talagang nabenta. So, parang iilan lang yun. Pero sana magkaroon ng version 2 nito. 'Di ba? Kahit nga ito magkaroon ng version 2 to. Alam niyo naman na uso na yung Aerox ngayon, halos lahat 'di ba nagsisunuran. Kahit si Bristol naglabas ng Aerox, yung ibang brand naglabas din ng Aerox na type or copy. So dito naman, meron din tayo rito ng mga pang tricycle. Ayan. Pero yung mga available na or mga bagong unit na ilalabas katulad ng Porsche 150, yung Blade 125, yung Quest 125, wala pa tayong nakikita dito. Pero karamihan dito is Passion 125, 'di ba? Tapos mga Smart 125 or Surf 125, mga pang tricycle, yan yung available dito sa amin, 'di ba? Tapos, yan mga pang tricycle, yan lang naman yung mga available na ah, unit dito. So, ang dami ni Rusi na nilabas, pero karamihan is parang doon lang din sa lugar nila or sa Dumaguete yung mga available na unit na bago nila. So dito sa Luzon, no, wala pa.
So punta na tayo doon kay Pepe. Tingnan natin yung, or pakita ko sa inyo kung ano yung mga napalitan na natin. Share ko lang din sa inyo. Oo nga pala, tingnan nyo na to. May mga RFID dito. Yan. So mabenta ngayon ng RFI. Lalo na sa mga empleyado ni Rusi. Tapos ito pa yung isa. Ayan. Pero dito, meron sila. Ayan, si Bossing. Ganda oh. Boss nilang yung nilagay niya rito pero napakakinis. Pero yun na nga, nagpalit na tayo ng panggilid. Ayan, ito nga pala si Pepe. Ayan, nagpalit tayo ng panggilid dito. Dito sa side. Yung side doon. Sa banda ron, sa panggilid, nagpalit na tayo. Tapos dito, sa bandang likod, is kailangan natin palitan yung parang clutch lining niya. So, magpapalit tayo nun. And sa switch niya, eto, nagpalit na ako nito. Itong switch na to kasi yung luma or yung yung stock na ito is hindi na siya nag-start. Talagang yung wiring niya rito is parang kinalawang na ng sobra. Kaya nagpalit na ako nito. Pero yung dito sa side, palitin na rin to. May bili na rin tayo nito. So paisa-isa lang muna. Medyo ano yung budget natin. Ito kasi may last time kasi nagpaayos ako nito dun sa ibang mekaniko nasira niya to. So yun yung problema ko, tas wala rin siyang high beam. Yan, namamatay yung ilaw kapag nagsiswitch. So palitin na rin to. Yan. So dito naman din sa ignition is okay pa naman to. Okay? Yan. So ang kailangan natin palitan is yung T-post. Yung knuckle bearing. Hindi naman yung mismong T-post, yung knuckle bearing. Yan, tapos ito yun. Ito yung kailangan natin. Yan, meron tayong pampalit. Knuckle bearing. And then, Kobe, CBT, or FI cleaner. Yan, yun yung papagawa natin ngayon. Kasi yung throttle body natin is talagang kailangan ng linisan. Sobrang dumi na niya. Yun lang naman. So, kailangan palitan natin dito. Gusto ko na palitan yung ating side mirror. Medyo hindi na siya maganda. Itong side din na to. Tapos, yun lang naman. Yun lang naman yung kailangan natin palitan. Ang hindi ko lang talaga rito is yung kanyang knuckle bearing. So, sobrang higpit niyan. Ayan, makikita mo yung tama niyan. Ang hirap i-maneuver. No? Yan yung mahirap sa singitan. Baka makasagi tayo. So, ayun, update ko na lang din kayo pag aayusin na si Pepe. Then, kakain muna ako. Meron akong dalang baon dito na tinapay. Yun muna yung kinakain ko. So, share ko na lang din kasi nag-workout ako ngayon. Nagpapapayat ako ngayon. Or napapalit ako ng tiyan ngayon. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na nag-exercise. Kasi alam niyo naman ako, di ba, nagkasakit ako nung nakaraan. Tumaas yung aking cholesterol. Okay, so doon na-realize ko na maliit pa yung anak ko. 2 years old pa lang. Tapos marami na akong nararamdamang sakit dahil nga syempre lumalabas-labas tayo. And then di lang naman yung pagbablog yung inaasikaso ko. Meron din akong regular na work araw-araw. Okay, Saturday, Sunday lang ang day off ko. Kaya pag Saturday nag-vlog ako and then buong araw yon nag-vlog ako nun. And then Sunday is family day. Okay? So, ayan. Yun lang naman. Masarap lang naman. Share ko lang din. Masarap din na nag-exercise. No? Nag-exercise araw-araw. So, umaga tsaka gabi, yung routine ko ng pag-exercise o pag-workout. So, bubuhat-buhat tayo and then nagpapaliit tayo ng tiyan. So, nagpapa-abs tayo. Napakita ko na lang din sa inyo kapag may abs na tayo. Okay? Yun lang naman. Update lang. Watch out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's defiantly. Go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts, I'm starting to trust. Nothing's deserved unless you work. Something of worth requires an urge. I have been hurt by those at their worst, but that gave me will, some power, a surge. And they know that I won't surrender.
so they fear me as a contender. When I fight, they always remember, yeah. I will be